Matutuwa sigurado itong si Cade Flores kapag natuloy yung paglipat niya dito sa San Miguel Beermen. Matunog na maski sa social media yung mga reports na itong si Cade Flores talaga ay dadali na dito sa San Miguel. At baka ang maging kapalit nito ay itong si Andreas Cahilig. Sa ngayon kasi, ito raw SMB ay kung sakasakali na itutuloy nila itong trade sa Titan Ultra, baka gawin ito pagkatapos nitong Philippine Cup. Hindi raw muna gagawin ngayong semis kasi mukhang itong Titan Ultra aasikasuhin muna yung trade dito sa Converge Fiber Xers, yung Joshua Monson for Alex Stockton. Pagtatapos na yung trade na yan, tsaka na nila magfo-focus dito sa Cade Flores trade sa San Miguel. Sa ngayon din kasi ang San Miguel syempre ayaw nilang galawin yung lineup nila lalo na't mag-uumpisa yung serye kontra dito sa Barangay Ginebra sa semifinals. So most likely ang mangyayari dito, si Cade Flores ititrade sa San Miguel Beer kapalit ni Andreas Cahilig o kaya naman itong si Motaw Tua. Isa dyan sa dalawang magiging kapalit nitong si Cade Flores na siyang magiging additional na center na po pwede dito na magamit ni Coach Leo Austria. Kapag ito yung nangyari, sa tingin ko mas malakas na power forward si Cade Flores kumpara dito kay Andreas Cahilig. Ang pinagkaiba lamang ito si Cahilig meron niyang 3-point shot, itong si Flores wala. So baka yun yung tinitignan ngayon ng San Miguel Beer na magiging problema dito. Kaya baka ang ipalit na lang nila itong si Mawala Tautua at itong si Cade Flores at mananatili si Cahilig dito sa power forward ng SMB. Sa ngayon, kung ganyan ang magiging lineup ng San Miguel, sa tingin ko okay na yan para dito sa mga susunod pa nila na mga conference. Hindi naman yan ni Coach Leo Austria, kaya hindi ako magtataka kung talagang susubukan nila makuha si Flores at ang pag-uusapan na lamang ay kung sino ay yung magiging kapalit nito. Meron ngayong mga balita na baka yung PBA daw ay alisin na yung tinatawag nilang ban dito sa mga players na naglaro sa abroad. Of course, alam natin na inilagay nila itong ban na to pagkatapos umalis ni William Navarro at ni Jamie Malonzo dito sa kanilang mga koponan. Hindi lang sila ang actually gumawa niyan. Alam natin marami ng PBA players ang nagumpisa nito si Kiefer Ravena nung pinakawalan siya ng NLEX para maglaro sa Japan. Nasundan na rin ng iba pang mga players. Kaya nga nag-impose ang rule ng PBA na kapag ikaw ay nandito sa PBA at meron kang kontrata dun sa iyong mother team at gusto mong maglaro abroad, abay mababan ka ng 3 years, hindi ka makababalik sa liga. Pero ngayon parang gusto na raw tanggalin ng PBA yung rule na yan dahil sa totoo lang maraming bumatikos at sinabi na hindi raw yan patas doon sa mga players. Lalo na unang-una kung yung mother team nila ay pumayag naman na sila i-release at pangalawa, bakit nila hahadlangan yung mga players na maglaro sa ibayong dagat? Ang gusto lang naman ng mga yun syempre, mas malaki sweldo doon at mas makapagpo-provide doon sa pamilya nila. Wala yung pinakaiba sa mga trabahador, yung mga OFW na mga Pilipino na gustong mag-iba yung dagat dahil mas maganda ang magiging hanap buhay doon. So parang mali nga naman na mag-i-impose ng ban ang PBA dyan. So yan ngayon ang gagawin doon ng PBA at pinag-aaralan nila na baka tanggalin na itong 3-year ban na in-impose nila. Meron din kasing mga reports na itong si Jamie Malonzo daw baka bumalik sa PBA pero hindi na maglalaro sa Ginebra. Ang mangyayari, kapag naalis na yung ban, itong si Malonzo ay ite-trade ng Ginebra dito sa TNT Tropang 5G at ang magiging kapalit naman ay si Ray Parks. Blockbuster trade yan kapag nagkataon at meron ding mga reports na itong si Kiefer Ravena baka bumalik sa PBA at malay natin. Kung ito si Ravena bumalik sa PBA, sigurado aalis yan sa NLEX at mapupunta syempre sa TNT Tropang 5G.